ang ating pong mga first batch ng mga kandidato sa ating Ginoong San Pablo ng Cruz, sa ating bumubuo ng Paris Pastoral Council, ng ating mga ministries, sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father Vic. Unang pagkakataon bilang minor basilica, tayo ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Ang kapistahang ito ay dapat ipagdiwang lalo na ng tinatawag na mga minor basilica bilang kinikilalang simbahan na nakakonekta at malapit sa puso ng Santo Papa. Yan yung ibig sabihin ng minor basilica. Ito ay Papal Church, simbahan ng Santo Papa. Kaya nga sa araw na ito, espesyal ang ating pagdiriwang sapagkat kung tayo ay tunay na tutupad sa inaasahan sa atin ngayong araw na ito, maaari tayong magkamit ng tinatawag na plenary indulgence. At papaano natin ito makakamit? Merong magandang itinuro ang ating liturgies ng diocese sa nangyaring formation last Wednesday tungkol sa plenary indulgence. At sinasabi niya na ang plenary indulgence ay espesyal na matatanggap sa mga minor basilica sa araw ng pagdiriwang ng kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Kaya salamat dahil nandyan ka, sapagkat maaari kang magkamit ng biyaya, espesyal na biyaya na tinatawag nating indulhensya plenaria, provided gagawa ka ng paraan para makapagkumpisal. Magdarasal ka para sa mga intensyon ng ating Santo Papa, Pope Leo XIV, at dadalo sa misa dito sa ating minor basilica. Kaya sa totoo lang, makakamit mo na yung unang requirement dahil ikaw ngayon ay nagsisimba. Pero yung pangalawa, oo, maaari tayong magdasal sa kahilingan at intensyon ng Santo Papa, pero yung ikatlo, yung pagkukumpisal, sana gawin natin within the week para makamit natin ang tinatawag na plenary indulgence. At papaano ipinaliwanag ng ating diocesan liturgist na si Father Mark Ramos ang plenary indulgence. Sabi niya, kapag tayo ay nagkukumpisal, nawawala yung ating kasalanan. Napapatawad tayo sa ating kasalanan. Pero may mga pagkakataon, yung marka ng pagkakasala ay naiiwan. At inihalintulad niya ito sa pako, nail, na kapag ipinako sa isang dingding at binunot, yung pagbunot na yun yung pagkukumpisal. Nawawala, napapatawad yung kasalanan. Pero yung nail mark na iiwan doon sa dingding. At yun yung inaalis ng plenary indulgence. Kaya napakabiyaya at napakapalad natin sapagkat sa pamumuno ng ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, tayo yung unang-unang kinilala sa kanyang pamumuno bilang minor basilica.
At ang pagkilalang ito ay magdudulot sa atin ng nag-uumapaw na mga biyaya at pagpapala. Kaya dito sa ating dambana na tatawaging Minor Basilica, umasa tayo na ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay Kanyang ibubuhos sa atin. Simula sa panahon na ito, hanggang sa officially ma-declare ang ating dambana bilang Minor Basilica on October 26, umasa tayo na mas maraming mga pilgrims, devotees, mga kapatid natin sa pananampalataya ang dadalaw at pupunta dito sa ating dambana para manalangin, makiisa sa ating mga pagdiriwang ng banal na misa at tumanggap din ng nag-uumapaw na mga biyaya at pagpapala. Kaya salamat sa biyayang ito ng Diyos para sa atin. Salamat sa mga kinasangkapan ng Diyos para tumulong sa atin upang ihanda ang lahat ng mga dokumento, ang lahat ng mga kinakailangan para ang ating application and petition for the status of Minor Basilica ay ma-approve ng ating mahal na Santo Papa. Kaya mamaya, bago tayo magtapos ng misa, magkakaroon po tayo ng tinatawag na unveiling of the coat of arms of our Minor Basilica. At tutulungan tayo ng ating kaibigan, Brother Kendrick, na ipaliwanag sa atin ano ba itong coat of arms na ito ng ating Minor Basilica. Para kahit papaano may idea tayo ano itong coat of arms na ito? Kasi iyan ay sariling atin. Walang katulad, walang kapareho. Especially designed for our Minor Basilica. Kaya patuloy nawang ipagkaloob ng Diyos sa atin ang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Pero huwag din naman nating kakalimutan na sa bawat biyaya at pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin, nandoroon ang challenge. Nandoroon yung paanyaya para hindi lamang tayo basta tumatanggap ng biyaya, kundi meron din tayong ginagawa para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Kaya mas ipakita natin sa Diyos sa pagkakataon na ito, nandyan talaga yung matinding pagsisikap na baguhin ang ating buhay. Naiintindihan ng Diyos kung tayo ay may makasalanang sitwasyon ngayon. Naiintindihan ng Diyos kung may mga pagkakataon na tayo ay bumabagsak sa kasalanan. Kasi kung babalikan natin ang buhay ni San Pedro, ni San Pablo, makasalanan din naman sila, di ba? Pero sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, tinawag para maglingkod. At sa kanilang pagtugon, kasunod nun ang biyaya na sila ay mabago at maging mga lingkod na kung saan ang iniisip ay hindi ang sarili, kung hindi ang kapakanan ng mas nakararami. Kaya nga kung sinasabi mo, hindi ako karapat-dapat kasi makasalanan ako, doon sa hinahanap nating mga candidates for Ginoong San Pablo ng Cruz, siguro sinasabi ng iba, ay hindi ako pwede dyan. Makasalanan ako. Ang sasabihin ko lang naman sa'yo, mas
qualified ka. Habang sinasabi natin, makasalanan ako, habang sinasabi natin, hindi ako pwede, ang sinasabi naman ng Diyos, mas pwede ka. Kasi sa iyong kahinaan, sa iyong kakulangan, sa iyong kasalanan, doon ako kikilos, doon ako magsisimula. Kaya sisimulan na ng Diyos ang kanyang unti-unting pagkilos sa ating buhay ngayon, katulad ni San Pedro at San Pablo. Hayaan natin na kumilos ang biyayang ito ng Diyos at baguhin tayo at gawin tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. San Pedro at San Pablo, ipanalangin niyo kami. Amen.